Alright mga tol. So ngayon po pag-usapan natin itong kumakalat o nababalita na pagpapahayag po dito ni Saldico. Dahil naglabas po daw ito ng tell-all video kung saan babanggitin niya ang lahat ng nalalaman niya. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung dapat ba itong pakinggan o ito ba'y isa lamang political drama between Marcoses and DDS, no? Political battle ba ito, no? Well, aalamin lahat natin yan dito sa video na ito. Kaya panoorin mo to hanggang dulo. Uumpisa na natin to. Wala nang paligoy-ligoy pa. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure na napindot mo yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara! So ayan na nga mga tol, umpisahan na natin to, no? At dito sa video po na ito, makikita po dito sa description, ng video na meron naka-quote na word, sana po ay hindi nila ako, no? Diba? Sabi dito, hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Okay, sige. Tignan po natin, no? Play po natin tong video, lahat-lahat pakinggan natin bago po tayo magbigay ng ating opinion sa bagay na ito. Let's go! Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez
at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sec. Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sec. Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec. Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. At hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Okay guys, so narinig naman natin itong video kung saan nagsalita po si Zaldico, no? At ang kanyang mga paratang ay direkta at matinding akusasyon din po ito sa kasalukuyang Pangulo ng Bansa na si Bongbong Marcos. Ngayon po, ano po ba yung mahalaga na maintindihan po natin lahat dito without any biases or pagiging bias sa kaninang grupo, no? Ang usapin talaga dito yung pruweba, proof, evidence. And pangalawa, kung talagang meron naman talaga issue na ganyan, may formalidad naman, meron legal ng proseso dyan. Pero hindi naman magiging absuelto, no? Kumbaga, sabihin na natin, let's say, totoo yung sinasabi ni Zaldico, no? Para dun, ito, parang yung mensahe ko na ito ay para sa mga DDS, sa mga bias sa Duterte, no? Sabihin na natin totoo, let's say, totoo po ito, yung mga paratang na inilabas po ni Zaldico. May ebidensya, sabihin natin totoo. Ito ba'y rason para ang mga Duterte mahilot, magamot ang kanilang korupsyon din? So ako, lagi po natin sinasabi sa video natin, maging neutral para matimbang natin kung ano yung tama. Kung tama, supportahan. Kung mali, ay tutulan. Paano kung sabihin natin yung kasalukuyang administrasyon ay mali? Magiging tama na ba yung kalaban ng administrasyon na mga Duterte? For me, no, para sa akin, personal opinion ko dyan, hindi. Dapat mapanagot lahat, no? Nasa administrasyon man o hindi. Number one na, yung mga talagang may mga ebidensya. Ngayon, kung may ebidensya itong si Zaldico against the president, go on, no?
magkasuhan na, no? O magkaroon na ng trial o pag-iimbestiga dyan. Pero tandaan po natin, may mga nauna na ebidensya rin kontra kay Sara at sa iba pang mga Duterte. May mga nakalatag po. Mga DDS, I mean. No? Mga pro-China, diba? Na mga, alam nyo na, mga tao dyan, hindi pa rin po, wala pa rin po tayong malinaw na nakikita na iimbestigahan pa talaga ngayon, no? Yung kay Sara Duterte lang, 'di ba? Na-archive pa nga po 'di ba? So, ang punto lang dito, anong kinalaman nito sa kasalukuyan ng mga kaganapan ngayon, pangyayari? Siyempre, lalabas kung totoo nga po na may mga ebidensyang hawak si Saldico, lalabas na hindi rin lusot ang administrasyon. Kumbaga, pati sila may kinalaman pala dito sa mga korupsyon na ito. Pero it doesn't mean na yung mga nauna na iniimbestigahan, sila Jinggoy, sila sino pa ba? Si Chis Escudero, si Sara Duterte, iba pang mga Duterte, lahat ng mga iba pang DDS, etc. Hindi po ito makakaapekto dapat doon. Kumbaga, dapat imbestigahan pa rin sila at bigyan natin ng boses si Saldico kung totoo. At syempre masisiyasat naman yan kung yan ay tunay. Yun po ang akin dyan. After po ako dyan. Ikaw, anong masasabi mo dito? Tingin mo kaya totoo kaya tong mga sinasabi ni Saldico, o di kaya bumaliktad na siya, baka DDS na rin siya? Natingin ninyo? Ako, iniisip ko lang, possible na totoo to, pero hindi ako ganun ka kumbinsido pa, no? Kasi syempre ebidensya. Yung kay Sara Duterte, marami din daw po diyang ebidensya at napatunayan naman ng marami. Nakita po yun sa mga resibo rin. Gaya po ni Saldico, nagsasabi siya na may resibo siya. May mga resibo rin po nakita noon kay Sara, Mary Grace, Piatos pa nga, di ba? Pero ngayon, di ba, may napapanagot ba sa kanila? Sa Duterte, si Sara Duterte, in-archive po yung impeachment trial. And ngayon, ito po, magiging very unfair po yan. Kung may kaso si Bongbong, di ba, totoo at may ebidensya, pareha. Dapat malitis yung dalawa kung totoo. Pero paano yan kung kwento pa lang to, no? Kwentong ano pa lang yan, diba? Hindi pa natin alam yan. Kailangan i-verify yan. Makakita yung mga sinasabi niya, ang pinanghahawakan niya. Doon po natin mapapatunayan kung dapat bang pakinggan si Saldico. At nakikita na po natin kung may epekto ba sa ngayon, sa ngayon, sa mga kasalukuyang investigasyon o wala. I believe possible magkaroon ng epekto, pero possible na wala rin. Kasi baka mamaya bulalas lang at mamaya naging unfair lang din. Kasi yung iba ay na-archive, tapos ngayon yung itong gustong ituloy. So yun lang akin, no? We need to be fair here. And let's pray na yung government po natin maging matino, maayos lahat na nakaupo, no? Maisaayos ang lahat at hindi manatili itong korupsyon na ito. So ikaw, ano masasabi mo dito? Comment down below. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.